Isipan niyang kamatayan, hindi ko na pag-isipan yan kasi mamumblema lang ako. Sabi ko naman sa kanya, alam nyo, kasi sabi, ayoko ng problema kasi pagka inisip mo yung kamatayan, anxiety, no? May mga tao na magaling din magano, sabi na, oh hindi na, darating na lang, intayin ko. Sabi ko, alam nyo, lahat mamamatay, pero mas malaking problema, pag namatay ka na hindi mo kilala si Kristo. Di ba? Okay lang, o kaya mo pala mamatay, o di pero pag namatay ka, saan ka pupunta? Alam mo ba? Maliligtas ka ba? Sa langit ka ba? O sa impyerno ka ba dadalhin? Di ba? Ganun lang yun, kasimple. Kaya po yung kamatayan ay ayan po ay kumbaga sa itinakda na sa bawat sa atin. Ngayon, we see death all of us, kaya dapat kailangan natin ng ating tagapagligtas. Okay. Number 3, why do we need salvation? Because your soul and spirit will leave this body one day. Ano yun? Karugtong rin ng kamatayan yun, ano? Kaya nga, kasi ang tao, sabi sa banal na kasulatan, hindi na natin babasahin, ay it consists of body, soul, and spirit. Yung body natin, pag namatay tayo, mapupunta sa lupa. Pero yung soul at saka yung spirit natin, hinahanap yung spirito ng Diyos. At ang soul natin, hinahanap ng ang pakikisama ng ating Panginoon. Ayun po yun. Kaya po, dapat handa tayo pag tayo ay namatay. At alam nyo ba, si Jesus Christ namatay para sa atin, para tayo mabuhay, di ba? Para tayo mabuhay. Namatay din po siya para paghandaan din natin ang kamatayan natin. Ang ibig sabihin nun, dapat mamatay tayo na nasa Kanya tayo. Tama po. Ayun. So, alam natin na this body one day, our soul and spirit will leave us. Yung lupa na katawan, babalik sa lupa. Okay, number 4. Why do we need salvation? There are consequences to disobedience or sin. Alam natin na bawat paggawa natin ng masama o hindi mabuti laban sa Diyos ay may consequence. Although, paminsan-minsan, inaalaw ng Panginoon, pag matigas masyado ulo, o sige, bahala ka, papayagan ka ng Panginoon, pinipilit mo, gawin mo pa rin, papayagan ka ng Panginoon, pero take the consequence. Hindi ka na, ikaw na ang sumagot noon, no? Isa, pagpapinilit mo pa yung tinuturuan na tayo ng Panginoon, hindi pa rin magmamatigas pa rin ang puso natin, ayun ang consequence mo. Bahala ka doon. Okay. At sabi rito, all it takes is one sin to break the law of life. Sabi nga sa kautusan kagabi pinag-usapan natin, kahit na sundin mo ang siyam, isa hindi mo susundin, nagkasala ka saan? Sa lahat. Kasi nga, sabat lang yan. Ayaw ko yan, mahirap sundin sundin mo yung 9, wag lang sabat. Nagkasala ka. Hindi nyo alam, mas mahalaga ang sabat sa lahat. Okay. At pangalawa, one sin produces an automatic verdict of guilt. Only one sin. Kaya nga, the wages of sin is death. But, the gift of eternal life is through Jesus Christ. Okay, why do we need salvation? Number 5. Because even when we try to do our best, we are unworthy to make it to heaven without God. Ano sabi? Kahit magpakabuti tayo, kahit wag na tayo umalis sa simbahan mula ngayon, dito na tayo magsimba na tayo, wag na tayo umalis, umawit na tayo, dito na tayo magdasal na magdasal. Hindi po tayo maliligtas nun. Sa gawa yon, di ba? Dahil ginagawa mo. Pero, ang sabi ng Panginoon, kailangan natin siya kasi yung biyaya niya. Pating kautusan, kaya natin nasusunod yun dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo gumagawa na mabuti
Dahil sa biyaya ng Diyos. Pag tayo tumulong sa kapwa, biyaya ng Diyos. Pag tayo'y sumasamba, biyaya ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng biyaya para magawa natin yung kalooban niya. Hindi po nating kalooban yon. Kaya nga tayo ay naligtas sa biyaya tayo naligtas. Kasi pagka sa gawa, edi sasabihin mo, pag akyat mo sa langit, kaya ako nakakyat dito kasi malaki yung dinonate ko sa mga charity. O di pinagmayabang mo lang, pag akyat mo sa langit, nagmamalaki ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi sa iyo galing, kundi sa biyaya ng Diyos para wala kang ipagmalaki. Kasi ang tendency natin, nagmamalaki tayo pag may nagawa tayo mabuti. Pero yung mabuti na yun, actually, galing lahat sa Panginoon yun. Ginamit lang tayo ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Kaya po, tandaan natin yon, biyaya, mahalaga sa law and grace, magkasama yan. Okay, hindi natin magagampanan yung kautusan na wala ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo, mabait tayo, tumutulong tayo sa kapwa, gumagawa tayo sa gawain ng simbahan o ng Panginoon, ayan ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Hindi yan dahilan sa tayo'y magaling, dahil tayo'y banal. Hindi po. Ayan po ay kaloob ng Diyos, biyaya. Okay. Number 6, why do we need salvation? Because our Creator says that we need to be born again. Hindi to be burned again. To be born again. Ano po ba ibig sabihin? Sino yung kausap ni Jesus Christ ito? You must be born again. Si Nicodemus. Who is Nicodemus? Ano yun? High ranking official. Matalino yun. Kaya sabi ni Nicodemus, sabi ni Jesus Christ, kailangang ipanganak ka muli. No? Born of the Spirit. Sabi, ipanganak ka uli. Ano po ba ang ipanganak muli? Sabi ni Nicodemus, imposible yun. Babalik ako doon sa womb ng nanay ko, papanganak uli. Born of the flesh yun, pinanganak ka sa nanay mo. Pero pagka tayo na sa Panginoon na, born again, ano yun? Sa Espiritu na. Kung tayo pinanganak nung baby tayo, oha, iyak tayo, iyak, oha. Pero tayo pag born of the Spirit na, mahal ko ang Panginoon. Andyan siya. Iniibig ko ang Panginoon. Susundin ko siya. Ayan na ang born again. Ibig sabihin, binabahagi mo na yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo. Born again ka na. Hindi ka na yung katulad ng uha na bata. Sa flesh yun. No? Born of the flesh. Pero pagka born again na tayo, nasa Espiritu na tayo ng ating Panginoon. Tandaan nyo yun? Anyway, mabilis lang naman tong ating discussion. Mahaba talaga to pero minamadali natin at alam ko may mga background na tayo. God, we need salvation, number 7, because God promises everlasting life to those whose sins are taken away and erased. Paano tayo lalapit sa Panginoon? Na may pagsisisi. Ano ba? Confession. Ibig sabihin, hinihingi ng tawad. Nahihingi ba natin ng tawad ang lahat na ating pagkukulang, pagkakamali na sa Panginoon? Okay? Alam natin, walang tinatanggihan ng Panginoon. Tinatanggap niya lahat ng lumalapit, lahat ng tumatawag sa Kanya. Those who call His name shall be saved. So, tawagin lang ho natin ang Diyos. Tayo po ay maliligtas, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magsisi po tayo, kinakailangan i-ano natin ang ating mga kasalanan. Ayun po, mahalaga yan. Anyway, alam na natin ang tamang pamamaraan dyan. Pagsisisi, okay, paano ba magsisi? Ihahayag mo yung kasalanan mo, lahat. Tapos, ihingi ng tawad at hindi na gagawin uli. Pagka ginawa uli, ay hindi pagsisisi na totoo yun. Pag inulit nyo pa ng inulit,
Holy Spirit na susuko sa inyo pag lagi niyong ginagawa dahil nasasanay na kayo. Kaya mahalaga po ang banal na kasulatan. Dito niyo makikita lahat ang paalala sa atin. Okay. Number 8, why do we need salvation? Because we cannot control what lies ahead in a world we cannot see right now. Oh. Ano 'yon? Wala tayong ideya. Okay. Kaya may prophecy tayo, sinasabi na sa atin, no, na yung future, pero hindi naman tayo ginagawa, ignorant natin, Panginoon. Saan niyo mababasa yon? Sa banal na kasulatan. Lahat ng tanda, lahat ng nangyayari ngayon, nasa banal na kasulatan. Lahat po ng nangyari sa sanlibutan, nandito sa banal na kasulatan. Hindi na lang, hindi nangyayari. Yung second coming na lang, ano pa ang ginagawa natin? Hindi pa ba kayo magtitiwala sa Panginoon? Sinabi na nga niya sa banal na kasulatan, lahat ng katotohanan, nandito ng liwanag. Pinababayaan nyo lang. Binabaliwala nyo. Inintay nyo second coming. Handa ba din kayo sa second coming? Kung nawalan kayo ng buhay bago mag-second coming, handa ba kayo sa pagkamatay nyo? Noong namatay kayo, alam nyo na ba kung saan kayo po? Kasi pag hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, bago kayo mamatay, ay wala kayong pupuntahan pag namatay kayo. So, yun po. Napakahalaga yan. Hindi natin alam ang darating ang Panginoon like a thief in the night. Hindi natin alam, baka pagdilat natin, nandiyan na. Baka wala na tayong pagkakataon. Ayun po, alam natin, darating ang Panginoon, hindi natin alam ang panahon, kung kailan, pero alam natin darating. Yan. 9. Why do we need salvation? Because we are unworthy to make it to heaven without God. Ano ibig sabihin yan? Kung gusto natin pumunta sa heaven, lahat ng salita ng Diyos sinusunod natin, at dahil ang salita niya ay kanyang karakter, para magkita tayo na ating Panginoon sa heaven. At hindi kayo ma-out of place dahil hindi kayo sanayin ng kabanalan dito. Magkakayo sa langit, puro banal na doon, ma-out of place kayo. Hindi, biro ko lang yun. Pero ibig ko sabihin, dapat unworthy talaga tayo para sa langit. Kailangan natin ang tagapagligtas, ang salvation na kanyang binigay. Finally, why do we need salvation? Because God's grace gives us the privilege to belong to Him. Yan. Ito maganda sa Panginoon. Lahat welcome. Lahat may pag-asa. Lahat wala siyang itatanggi, wala siyang itatangi. Kaya lumapit lang tayo sa Kanya. Lahat tayo tatanggapin, lahat tayo mabubuhay. No? Kahit mamatay tayo minsan, mabubuhay tayo, pinangako niya yan. Kung paano siya nabuhay, nagkaroon ng resurrection, magkaka-resurrection din po tayo sa kanyang pagdating. Kaya ito po ang pinakamasayang pangako kung bakit natin kailangan siya. Sabi sa Romans 14:7-9, "For none of us lives for ourselves alone." Ano raw? Bawat isa sa atin, hindi tayo ngayon, buhay tayo, nabubuhay lang mag-isa sa sarili natin. Dahil kasama natin ang Panginoon, ang Holy Spirit lagi. Naandyan siya. Kaya nga sa yung 23rd Psalm, "Yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear evil, for thou art with me." Ano raw? Kahit daw maglakad tayo sa kamatayan, hindi tayo dapat natatakot dahil kasama natin ang Panginoon. Ito yun. "And none of us dies for ourselves alone." Pag namatay tayo, kasama pa rin natin ang Diyos. Ayaw niyo ba yun? If we live,
we live for the Lord. And if we die for the Lord. Mabuhay man tayo o mamatay, sa Panginoon tayo. Amen? Ayan po ang bakit kailangan natin ng Panginoon, ang kaligtasan. So, meron po ba tayong natutunan? Ayan po ang ating mensahe ngayong Sabado. At nawa, pagpalaing tayo at patuloy nating saliksikin ang banal na kasulatan sapagkat ito ay makakahanap tayo doon ng buhay at nagpapatotoo dito ang ating Panginoon Kristo. Pagpalain po tayo and happy Sabbath. For our closing song, let's all stand and sing Live Out Thy Life Within Me, hymn number 203. Live out thy life within me, O Jesus, King of kings. Be thou thyself the answer to all my questionings. Live out thy life within me, in all the way. I, the transparent medium, thy glory to display. The temple has been yielded and purified of sin. Let thy Shekinah glory now shine forth from within, and all the earth give silence above thee henceforth me, the silent gentle servant, moved only as by thee. Its members every moment held subject to thy call, ready to have thee use them or not be used at all, held without restless longing or strain or stress or fret, or challenge at thy dealings, or thoughts of vain regret, but restful, calm, and quiet, from bent and bias free, awaiting thy decision when thou hast need of me. Live out thy life within me, O Jesus, King of kings. Be thou thy glorious answer to all my questionings. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa banal na araw ng Sabat at kami inyong tinipon upang muling makapagkinig ng inyong banal na salita. Narito po ang aming napag-aralan at nais namin amang tumimo pa ito sa aming kaisipan at higit sa lahat, makilala pa namin kayo ng malalim sa aming patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng inyong banal na salita. Tulungan ang bawat sa amin, nadalangin ko, Panginoon, ang lahat ng aming mga kabataan na narito, na dumalo sa aming Bible seminar.
na tagubilin namin sa inyo, Ama. At nais naming malaman yung panukala para sa kanila. At tulungan kami na kami ay patuloy na maging instrumento ng kanilang patuloy na paglapit at pagtanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Tulungan ang bawat sa amin na sa aming patuloy na paglalakbay bilang mga Kristiyano, nawa ang iyong banal na Espiritu siya na makasama at palati kaming paalalahanan na kayo lamang ang tunay na daan at tunay na kaligtasan. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawa sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Lead me, Lord, lead me in thy righteousness, make thy way plain before thy face. For it is thou, Lord, the Lord only, that maketh me dwell in safety. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace through faith, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace from faith, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath po sa ating lahat.